May bagong panahon ng protesta. At iba-iba ang estilo. Makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Maaaring ang protestang pinakamahirap tularan. Taon-taon nang nangyayari sa isang campus sa bansa. Ang pinaka-inspirasyon nito, isang simbolo ng kabataan na bago pa itinayo ay isinensor at hanggang ngayon ay censored pa rin. Isang araw kamakailan, pinapasok kami sa isang gusali sa University of the Philippines, Diliman, na ilang taon ang sarado sa mga estudyante. Under renovation pa rin ang UP Main Library. May sinadya kami ritong matagal na ring nakatago. Ang laki pala nito. Ang hirap ma-imagine na punong-puno ito ng estudyante. Medyo matagal na itong rehab ng UP Library. Dapat daw 2023 pa raw natapos, pero mukhang medyo malayo-layo pa. Pero dito nakastore yung hinahanap natin. Hello, magandang araw po. Magandang araw po. Awi Welcome Severino po. Thank you for allowing us to be here. Oh, of course. Salamat po. Thank you so much. Welcome to the Gonzales Hall. Siguradong napakaganda nito pag natapos na. Ay, opo. We're looking forward to it. Sana in the nearest future. Yeah, so ano ba yung major na ginagawa? This is retrofitting. The building is more than 60 years old. It's the first overhaul since it was Since built. it was built. Tinanggal pansamantala halos lahat ng laman ng library para sa renovation. Maliban lang sa isang obra. Ito, the mismong oblation, the original, we cannot take it out. In-advise po kami na wag nang galawin. Iwanan na lang po siya dyan. Bakit? Risk assessment, mas safe siya dito kaysa po yung tatanggalin siya dyan, ibababa. At saka po, I think it was already permanently installed there. So, mas malaking damage ang mangyayari kung babakbakin, ibababa. Siya yan. Siya po yan. Makalipas ang mahigit 3 taon, muling masisilayan ang pinakaunang oblation. Ito ang orihinal na nilikha ni Guillermo Tolentino noong taong 1935. Gawa ito sa konkreto. Ang mas kilalang oblation o oblek na nakatayo sa harapan ng Quezon Hall sa UP Diliman ay gawa sa bronze o tanso ni Tolentino noong dekada 50. Yung original oblation nasa library. Para malaman ang mas malalim na kwento sa likod nito, kinuusap namin ang Dean ng UP College of Fine Arts na si Toym Imaw. It was originally nasa Manila ito, no? Before the war. Then the war happened, it was damaged, one of the arms was blown away. Tapos noon, nung nagkaroon na ng purchase ng land dito sa Diliman for the 490-hectare campus ng UP, transfer ito. Yung transfer period niya was from 1947 to 49. Estatwa man sa paningin ng karamihan. Pero gaya ng tao, marami rin itong pinagdaanan bago makaligtas. Alam mo naman natin na heavily bombarded ng Manila during that time, and it will take some time for UP in Manila that time to recover, no, and to be restored.
Then, nagkaroon ng parang isang parada na yung pagta-transfer from UP Manila, which was heavily devastated during the war, at dinala dito sa campus na ginagawa ngayon ng UP. Much of the buildings were still unfinished. So may parada pa nung hinatid. Oo. Big deal. It was a big deal, no? I think it was also the time na parang sinasabi nga natin na parang rebirth, no? Nung it was the second life of the oblation, it was the second life of the university. And I think the symbolic transfer of that oblation, no, from Manila to Diliman was yung pinaka sinasabi nating parang christening ng lugar, no. It was the sort of blessing, kumbaga yung parang ugali ng mga Pilipino na nagdadala ng something into a new house, no. The oblation has somehow functioned like that. Sa haba ng pinagdaanan ng oblation, nananatili rin itong matatag na simbolo ng pagiging malaya, tulad ng lugar kung saan ito nakatayo. Hindi tulad sa maraming kolehiyo, kahit sino malayang makapamasyal dito, taga-UP man o hindi. So, para sa inyo, ano yung oblation? Para saan yan? Siguro po sa kumbaga parang pagkilala, kumbaga siya yung simbolo po ng UP Diliman. Bakit yan ang ginawang simbolo? Bakit siya nakaganyan? Parang nakahubad. Parang freedom na walang magja-judge na ano yung gusto niyang sabihin sa sa bayan ng Pilipino. Anong tingin mo sa oblation? Yung oblation po is nagsisimbolize po siya ng knowledge po. Guillermo Tolentino had this idea na parang to come up with a naked figure, no, of a male, no, to represent one's offering to the nation, no. Alam naman natin that during that particular period, slowly, no, we were finding our place as a democracy within the Asia-Pacific region. And for someone who was educated in the United States then in Europe, he experienced this idea of parang mas universal, no, global sense, no, of what it is to be a democracy. And he wanted to somehow encapsulate that within a figure, no. And the naked figure somehow embodies yung parang an acceptance of this challenge and role, but at the same time, it also acknowledges fragility, no? Kasi naked nga siya, no? So the original figure was actually completely nude, no? Naging usap-usapan noon na si Fernando Poe Sr., tanyag na artista noon at ama ni FPJ, ang modelo ni Tolentino para sa oblation. Myth pala yun. Myth lang talaga yon. Pero ang totoong niya was his assistant, no? Assistant ni Guillermo Tolentino. Which was Anastasio Caido. Anastasio Caido was a swimmer, no? He had the physique. He also became an artist. Yes, he is. He's a very good artist, no? And ginawa rin basis ni Guillermo Tolentino ay isang pinsan rin ni Anastasio Caido. So dalawa silang dalawa. But why do you need two models? Wouldn't it have been easier to have just one? Well, sometimes, you know. I mean, you get the best of both worlds, kumbaga. But ito is completely Filipino, no? Kung titignan mo yung ulo, yung scale niya, at this particular vantage point has the Filipino physique. May isang katanungan pa rin ang hanggang ngayon nananatiling palaisipan. Kung ang pakay ni Tolentino na gawing hubot-hubad ang magiging simbolo ng pagiging malaya, bakit may takip na dahon itong bahagi ng kanyang katawan? So when he was commissioned by Palma, no, Rafael Palma, at the time to do the oblation, the symbol of UP, ay ginawa niya totally nude yung figure na yon. But nung nagkaroon na ng bagong presidente, si Bocobo, and he saw that the study, no, the full figure study had exposed genitalia, ni-request niya na takpan daw yon. So tinakpan naman sumunod siya. Was this an act of censorship, putting the fig leaf on the genitalia? It was definitely an act of censorship. In a university that technically prides itself, no, the university that technically prides itself from
being the more forward-thinking university during that time. Bakit kaya siya ginawang nakahubad? Yun po rin yung laging tanong namin sa sarili namin. Pero may dahon, napansin nyo. Opo, meron. Mas maganda ba kung wala na ng dahon? Siguro po mas okay na po yung may dahon. Pero kayo, sang-ayon ba kayo? Tanggalin na lang yung dahon. Okay lang nakaganyan. Original niyang di yun na lang din po. Ang classical Greek sculpture na inaaral ng mga estudyante rito ang naging inspirasyon din ni Tolentino. At halos lahat ito nakahubad. Okay, nahiram namin dito sa office ni Dean Toyn Imaw. Itong libro tungkol kay Guillermo Tolentino. At nandito sa ilang pahina, yung mga early drawings ni Tolentino nung nag-aaral pa lang siya ng art, no? Tsaka sculpture. Inaral niya talaga kung paano gumawa ng mga nude. Ayon dito sa libro ay tinawag si Tolentino na Filipino Rodin, no? Dahil sa kanyang mastery ng nudes, no? So makita natin dito yung iba-ibang klaseng pose ng mga nude ni Tolentino. Hindi tabu para kay Tolentino yung gumawa ng mga nude drawing at sculpture. Nasa ilalim pa rin tayo ng mga Amerikano noong ipinalagay ang dahon. Pati ang simbolo ng pangarap ng mga Pilipino na maging malaya noong 1935 ay naging biktima rin ng censorship. 70 taon ang nakalipas. Mas malaya na ba talaga tayo ngayon? Ang Alpha Phi Omega o APO ay isang malaking fraternity sa bansa. Dito sa UP Diliman, sila ang nagsimula at nagpapatuloy ng Oblation Run bilang pagpapahayag ng kanilang paninindigan sa mga isyung panlipunan. Hubot-hubad ang tradisyon ng pagtakbo, bagaman nakamaskara. Ang tanyag na biolinistang John Lesaca pala ang isa sa mga senior brad ng APO. I'm doing this fundraising for children with cancer. Yeah. Siya raw ang makakapagpaliwanag kung paano nagsimula ang tradisyon. That was the 70s. And remember yung 70s background dyan, there was martial law. Since it was martial law, ang daming censorship. But UP, being UP, we really went against that censorship. And so we decided to sponsor and promote this play called Hubad na Bayani. Now, ano yung Hubad na Bayani? It was about, again, freedom lang. Freedom lang yun eh. But how to promote it properly? So, anong nangyari? At that time, the Alpha Phi Omega then, they wanted to promote itong Hubad na Bayani. And how to promote that? Naisip nung isang kasama namin, si Nicky Morales, bakit hindi kaya natin gawin yung may tatakbo? Ay, sabi, agree lahat. Are you proud that your fraternity is behind this tradition and do you want it to continue? Yes, definitely I want it to continue. Firstly, I'm very proud of what APO stands for because we stand on 3 basic principles: leadership, friendship, and service.
Sa lahat ng grupo nagpaplano ng protesta, maaring ang Apo ang pinaka-inaabangan. Tiyak may mga nanunood para lang maaliw o tumili. Nagiging pagkakataon din para sa Apo na mapansin ang kanilang mga pahayag. What does it symbolize today, yung oblation run? It symbolize po yung tapang ng mga members namin na harapin yung mga issues ng bansa na kinakaharap. Ano yung last time? Last time po, since 2025 po ay local elections, so we focused on voting wisely, not yung vote buying. We need to be more aware sa mga social issues dahil kinabukasan natin yung namin yung nakasalalay. Kung hayaan namin na tuloy-tuloy lang yung status quo, kailangan i-call out natin yun na bilang kabataan, bilang part ng the next generation. Hindi lang para sa future natin, para sa future generations na mabubuhay dito sa society natin. Noong nilikha ang oblation, dinidebate pa ang kinabukasan ng bayan. May mga moderno tulad ni Tolentino. Kaya sinubukan niyang gumawa ng rebulto ng Pilipino na walang mali siyang nakalantad ang pagkalalaki. Hindi nga lang nakalampas sa mga konserbatibo. Pumunta ako sa National Museum sa Maynila para mas kilalanin si Guillermo Tolentino. So here in the National Museum, we take pride of our national artists here in the Philippines, especially here in the National Museum of Fine Arts. We take pride in preserving and also making sure na nakikita ng mga tao. So we have rooms like specifically made for Amor Solo, and also hindi mawawala in terms of sculpture si Tolentino. Yun, as a national artist for sculpture. And dito natin makikita yung sari-saring talents niya. No? Obviously, alam natin na mahusay siyang sculptor. Pero ang pagkakilala sa kanya ng marami siguro ay dahil sa oblation. Pero ito, ang karamihan dito ay mga bust. Yes, no? yes. So bakit siya gumawa ng maraming bust? So he does a lot of busts. Kasi most of these images, siya of major political figures, of major figures throughout history. So we have images of Rizal and also Bonifacio. Lumaki sa Malolos, Bulacan si Guillermo Tolentino bago pa man siya mag-aral ng sining sa Maynila, Amerika at Europa. He started at a very young age. He would go to sa mga rivers and he would play with the clay, mga lupa na nakukuha niya sa tabi ng ilog. And he would sculpt doon. Tapos when he moved here in Manila, nag-aral siya sa Manila High School. And even during his time at the Manila High School, he would also attend art classes. I worked with the National Gallery Singapore. Sumikat si Tolentino sa paglililo. Pero siya rin pala ang lumikha ng kilalang illustration na ito. So actually, itong specific image na to, kinuha niya yung different images ng mga heroes and mga important figures na to, and he made this drawing. So initially, it's a drawing, but later on translated into a lithograph para ma-publish sa Liwayway under Severino Reyes. Yung magazine. If you think about Philippine art history and sculpture, una mong maiisip talaga is Guillermo Tolentino, since siya yung isa sa mga naging pillars when it comes to art history here in the Philippines. For an actual art. Madalas sa sining inilalabas ang hinaing ng mga tao. Kaya naman, hindi nakapagtataka na inspirasyon pa rin ang oblation mula noon hanggang ngayon.
Pepe, pang ilan na ba yun? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Ba't pang kinakabahan? Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa, Kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ako, pero palang ngipin. Mata ng pusa, tapos takpak ng paniki. Puti, tapos mahaba yung pupong. Let us pray! Mula sa mga tradisyonal na paraan ng pagpoprotesta, nagbabago na rin ang muka ng pakikibaka. Muli ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! September 21, 2025, nakiisa sa kilos protesta laban sa korupsyon ang grupo ni Wovi at Sea, mga estudyante ng UP Diliman. Yung content po namin, yun, alluding to the failed flood control projects. Lalo na kasi alam natin, ang dami talagang namatay dun sa mga baha na nagdaan the whole year round. So, kami dumating dito na, ewan ko, nakita ng mga taong putik, dressed na taong putik nung araw na yun. Oh, bakit taong putik? Siguro yung we want to show yung absurdity talaga ng living conditions na hindi kasi siya nakikita ng mga politiko ng mga, lalo na yung mga nepo babies, di ba? Parang, pero it's very real to a sense na gusto talaga namin na kahit makita lang yung picture na covered sa putik yung mga tao, yun yung absurdity ng palpak na flood control projects ng gobyerno. Sa kabila ng mga estudyanteng taong putik, may katulad naman ni Wovi Villanueva na paralegal at safety marshal na umaalalay sa mga rallyista. Isa siya sa mga inaresto at binugbog ng pulis. Anong duties mo? So ensuring na lahat ay safe, pero sadly, ako yung nahuli. So the tables have turned. Bakit ikaw nahuli? Because as a security marshal and the paralegal, last man out. Dapat, I wanted to ensure that everyone was safe. Pero when I noticed, may pinaglalaroan na isang lalaki ng mga 4 na pulis na naka-full on riot gear. Even the riot shield, binabash na siya ng riot shield. They weren't even trying to restrain him anymore for arrest. That's when I approached them, hands up, nakataas yung kamay ko noon. Nagsasabi ako, sir, baka pwede na yan dalhin sa likod. Okay na yan. Baka pwede na siyang i-process. Tama na yan. Tapos, doon nila ako hinawakan dito sa damit ko. Tinanong nila, bakit sino ka ba? Doon ako nagpakilala. Para legal ho ako, gusto ko lang ma-ensure yung safety niya. Tapos doon na rin ho ako kinaladkad. May sumisipa sa akin sa likod, pinaghahampas ako sa ulo. Ng yantok. Tapos minsan closed fist na sinasapak sa mukha, dito sa abdomen. And hindi lang siya experience ko. Halos lahat ng naaresto, yun yung na-experience nila. Pagkatapos mai-detain ng 4 na araw, nakalabas din si Wovi matapos makapagpiyansa. Sa kabila man ng naranasan ni Wovi at Sea, mas nanindigan pa silang ipaglaban ang tama. Madalas kong marinig sa mga nakatatanda na wala namang mangyayari sa mga protesta. Makalulusot na naman ang mga korap.
may hahalal pa sila muli. Ngunit, hindi ko yan naririnig sa mga kabataan. Kasi alam natin yung paulit-ulit na systemic issues na kinakaharap ng bansa. Kailangan kami, mga kabataan doon, para magtulak ng change na hinahanap natin sa bansa natin. Naalala ko ang mga salita ni Rizal na nakasulat sa plake sa oblation. Nasaan ang mga kabataang magsasakripisyo para sa bayan? For me, oblation kasi is also hope. It represents hope. Pag-asa na kung saan sa pag-aalay mo ng sarili mo sa bayan, sa pag-aalay ng sarili mo sa sambayanan, umaasa ka na magbabago for the better ang lahat ng bagay. Sa palagay ko, hindi mabibigo si Rizal. Maging si Guillermo Tolentino na lumikha nito. Nilagyan man ng dahon ang kanyang obra, hindi natitinag ang inspirasyon nito para sa marami ng kabataan. Mula sa Diliman at Mendiola, Maynila, ako po si Howie Severino. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.